Araw ng Sabado, mag-ride nga pala kami papuntang Dinggalan ngayon mga brad. Sabado to na madaling araw, 2:30 na. Bago pala ako alis, papakainin ko muna yung dalawang ibon ko. 2 araw ako wala rito, ang balik ko linggo pa ng hapon. Or depende, baka gagabihin kami. Dinamihan ko na nga pala pagkaan nila para sigurado. Mahirap na baka pag uwi ko, tirik ng mga mata nila. Wala kasing tao rito sa bahay kasi mag-ina ko wala rito sa bahay. Pagkatapos ko nga pala magpakain ng ibon, nag-ayos na ako ng gamit, nagbihis na ako. Kasi maya-maya, alis na rin ako. Kasi kailangan ko ng mas maaga. Mas maaga pa sa kanila, sa mga kasama ko. Teka lang, may nakalimutan ako. Helmet ko pala. Shit. At nasa labas na pala ako ng bahay niyan. Nagpainit na ako ng motor. Kasi malamig ang panahon, kailangan mo munang painitin bago tayo alis. Huwag natin tularan ng iba. Ang iba kasi pagkatapos magpa-andar ng motor, sabay, bira na ng silinador. Tayo hindi, kailangan natin painitin ng motor. Kasi parang tao lang din yan. Ang tao hindi naman pwedeng pagising tatakbo kagad. Siyempre kailangan muna ng warm up. At bumabiyahin na pala ako dyan mga brad. Nabaybay ko na yung Quirino Highway papuntang SM Tungko. Kasi dito lang din naman ako malapit. Kailangan ko magmadali kasi ibang kasama ko galing sa South Caloocan. Umuulan na raw. Bumabiyahin na sila, naabutan sila ng ulan sa Valenzuela. Kaya nga nag-stop over yata sila. Kaya nga nagmamadali ako dyan. Napakahasal kasi pagka naabutan tayo ng ulan. Magsusuot pa tayo ng kapote. Sa mga oras na yan, kausap ko yung mga kasamahan ko. Uusap lang kami sa messenger. Ako naman naka-intercom naman ako dyan. Kaya wala naman problema. Hindi rin naman ako naka-headset kasi hassle. Kaya mas malaking advantage talaga meron ka intercom. Para hindi hassle, wala ng wire. Kaya advice ko sa mga riders dyan, mga brad, mas mainam bumili kayo ng intercom. Laki ng pakinabang ng intercom, lalo na kung may kausap ka habang nagmumotor. Hindi hassle ba? Kumbaga. Kaya mga brad, mas mainam mag-invest kayo ng intercom. Kayo rin naman na makikinabang yan. Diyan na nga pala ako sa may Jollibee, sa may Tungko. Kakaliwasan na ako dyan kasi madaling araw yun pala, may mga enforcer pala nakabantay. Ang ginawa ko, nag-U-turn na ako sa may unahan, mahirap na. Imbis na mag-i-enjoy ka sa ride, mahuhuli ka pa. At dito binabay ko na nga pala yung Fortunato Halili Road. Ito yung kalsada madadaanan mo yung Grotto Vista. Medyo mahaba-haba rin to, itong kalsadang to. Mga oras na yan, halos parang umaambon-ambon na. Tapos kumikidlat-kidlat pa. Kaya napaisip ako, parang gusto ko magkapote. Kaso nga naman, napakainit naman pag magkakapote ako, tapos yun pala hindi tutuloy yung ulan. Pero sa totoo lang, dumating na lang ako sa meeting place, wala naman talagang ulan, hindi talaga siya umulan, kumbaga nananakot lang. Itong binabaybay kong kalsada, napakadilim, kaya minsan mag-ingat-ingat kayo pagka madaling araw o gabi kayo dadaan dito. Ito mga oras na to, malapit na ako rito sa may intersection ng Muson. Kakamadali ko dyan, medyo tumalbog-dalbog pa nga ako dyan sa may crossing. Sa mga oras ito, binabaybay ko pa rin yung Fortunato Halili Road. Pero itong kalsadang to, nagko-connect ito papuntang Bukawi. Sobrang dilim dyan. Kaya mga brad, ingat-ingat hanggat maaari. Kasi sobrang dilim talaga dyan pagkagabi. Hindi naman nakakatakot dyan kasi may mga kasalubong ka kahit papano. Pero maraming truck dyan kaya doble-doble ang ingat. Itong mga oras ito, parang may mga pumapatak-patak na dyan na ambon. Pero nayaan ko na lang, alam ko hindi pa naman lalakas ang ulan. Kasi ang mindset ko, makakarating sa 7-Eleven ng Bukawi na hindi magkakapote. At ito na nga, may bumungad sa akin, na-surprise ako. At napaisip na pala ako dyan mga brad, baka maabutan ako ng ulan dahil sa napakahaba ng traffic. Imbis na tutuloy-tuloy yung biyahe ko, mas lalo matatagalan dahil sa ulan. Baka maabutan pa ako. Kaya ginawa ko dyan, alam nyo na, nag-ninja moves na lang ako. Pero saglit lang naman yan, kumanan din naman kaagad ako. At naabutan ko na nga yung pinakadulo ng traffic. May ginagawang kalsada. Lagi namang ginagawang kalsada rito eh. Tuwing dadaan ako rito, halos hindi matapos-tapos yung kalsada rito. May nakaharang pa pala. So pinalusot na kami dyan, kaya ako na nauna. At sa mga oras na ito, naipit na naman ako sa traffic. Kaya naghihintay na naman ako paano ako makakalusot. Kasi dun sa kabilang side, pinapauna yung mga truck. Pinapahinto muna kami, tapos yung kabilang side sila muna pinapalusot. At pinalusot na nga kami ng bantay. Pero ang hindi ko maintindihan bakit kasalubong ko tong truck na to. Sadyang meron talagang ganito mga driver. Hindi mo maintindihan yung mindset nila. Dapat kahit pa paano, konsiderasyon ba? Pero ganun talaga, hindi naman lahat ng tao napiplis. At narating ko na nga itong 7-Eleven dito sa may Bukawi, Bulacan. At ako yung unang dumating. Hihintayin ko na lang pala sila rito. Alam ko naman malapit na rin sila. Hindi ko na nga pala nakuha ng video yung pag-alis namin 7-Eleven dito sa may Bukawi. Dito na nga pala kami niyan sa bypass road. Nagpagasolina lang kami tsaka nag-CR. Kasi ihi na rin ako. Kung napapansin nyo sa camera, may mga patak-patak na ng ulan.
Wala sa isip kong punasan muna. Kasi nagmamadali na rin kami, baka mas bubuhos pa ang ulan. At ito na nga, binabaybay na namin yung bypass road going to San Miguel, Bulacan. Medyo hindi na pala maganda kuha ng camera ko dyan kasi may pumapatak-patak ng ulan. Umaambon-ambon na dyan. Hindi na maganda kuha dahil una madilim. Medyo mabagal ang pacing namin dyan kasi maraming truck tsaka umaambon din. Yung ambon na tuloy-tuloy pero nakakabasa. Mga ganong tipong ambon. Kaya medyo mabagal ang pacing namin dyan. Sabi ko nga sa mga kasama ko, dapat tira pasok kasi maraming truck. Kung overtake man tayo. Hindi naman kami nahirapan makalagpas dyan sa bypass na yan dahil una, nag-uusap naman kami. May communication naman kami sa messenger. Napapaisip din ako dyan, bakit ako naging tail? Samantalang ang motor ko Honda Beat 110 lang naman. Yung mga kasama ko naka-click 125, click 150, isang ADB tsaka isang NMAX. Sinadya ko rin talaga magpauli kasi gusto kong makunan silang lahat. Yun nga lang itong mga time na to nahirapan akong sumingit sa truck. Ando na sila sa may unahan. Hirap akong umabol dyan. Hirap din ako mag-overtake. Dumating pa nga yung point na halos tuldok na lang sila. Dahil medyo mabilis yung pacing nila nung nawala-wala yung ambon. Ang ending mas magastos ako sa gasolina kasi ako lagi naghahabol sa kanila. Pero okay lang. Kasi kung tustusin, kaya talaga nila akong iwan. Isipin mo naman yung Honda Beat ko. 110cc lang tapos 9 years na. Kumbaga matanda na yung motor ko. Hindi pa kasi makakabiling bago. Ayoko rin naman kasi mangutang kasi nakakadala mangutang. Yung ilang taon mo na naman babayaran. Tiis-tiis na lang muna sa Honda Beat 110 ko. Yung motor ko nga pala yung Honda Beat 110. Yung kauna-unahan ng FI ng Honda Beat. 9 years na nga pala sa akin. Medyo ma-maintenance niya pero okay lang. Palag pa rin. Tiis-tiis lang din. Pero kahit ganito naman to, kahit saan-saan naman nakakarating to. Siguro matagal-tagal pa ako makakabili ulit ng motor. Ipon muna. Kasi may mga bagay na dapat unahin. Tsaka hindi ko na pinapalakos yung Honda Beat ko kasi minsan nagpa-part-time ako kay Joyride. Okay na muna ako rito. Di bali na mabagal pero at least maaasahan. Never pa naman akong inaberya sa malayong biyahe na to. At nakalagpas na nga pala kami rito sa may bypass road. Going to Gapan Nueva Ecija na kami. Ito mga oras na to, mga 5:30 AM na to. Medyo madilim-dilim pa ng konti. Marami nga kaming kasabay mga riders din. At dito na nga kami inabutan ni Haring Araw. Dito sa arko ng San Miguel, Bulacan. Tinuloy-tuloy na namin. Sayang kasi paghihinto pa kami. Sayang yung oras. Hindi na nga pala kami huminto dito sa may arko kasi medyo nagmamadali rin kami. Kasi gusto kasi namin makakarating kami dun sa may beach na pupuntahan namin na medyo maaga pa at hindi pa mainit. Habang binabaybay namin ito papuntang Gapan, sabi ko nga sa mga kasama ko, alalay lang muna. Kasi marami mga riders na rin nakikipagsabayan sa amin. Mahirap makikipagsabayan, baka magkakos pa ng disgrasya. Kaya sabi ko sa kanila, alalay lang muna tayo. Makakarating din naman tayo sa paroroonan natin. At nag-stopover na naman kami dahil nga lahat kami halos naiihina naman. Kaya huminto muna kami rito sa may Shell. Pero sa may San Miguel pa rin kami niyan. Nasa Bulacan pa rin kami. Dahil hindi ko naman familiar ang lugar, akala ko nasa Gapan na kami. Itong lugar na to, 2 beses pa lang ako nadaan dito. Una kong daan dito nung bumiyahe kami ng Talavera. Pangalawa kong daan is nung bumiyahe kami ng Baler, Aurora. Kaya hindi ko ganong familiar tong lugar na to. Puputulin ko na muna yung video na to. Meron pa tong part 2. Antabayanan nyo na lang ang biyahe. Biyahe namin papuntang Dingalan. Sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Gabaldon. Marami naman ng mga vlogger na pinakita nila ang ganda ng Gabaldon. Sabi ko nga, lahat naman tayo may mga kanya-kanyang pahina. May mga kanya-kanyang istorya. May mga kanya-kanyang script. See ya sa susunod na video. Ride safe everyone. God bless us all. Babush!